Genesis chapter 9. Blinis ng Diyos si Noah at ang mga anak niya at sinabi sa kanila, magkaroon kayo ng maraming anak, magpakarami kayo at punuin niyo ang buong mundo. Matatakot sa inyo ang lahat ng mga hayop, lahat ng gumagapang sa lupa, mga ibon sa langit at mga isda sa dagat. Magiging under sila lahat sa kontrol niyo. Pwede niyo nang kainin ang lahat ng hayop na nabubuhay at gumagalaw, gaya ng mga halamang binigay ko para makain niyo. Binibigay ko na silang lahat sa inyo. Pero huwag kayong kakain ng karne na may dugo pa. Pinagbabawal ko yon kasi nasa dugo ang buhay. Buhay ang magiging kapalit pag may taong pinatay, na pahayop man o tao ang pumatay. Sino mang pumatay ng kapwa niya ay papatayin din kasi create ang tao na gaya ng Diyos. Magkaroon nga kayo ng maraming anak, magpakarami kayo at punuin nyo ng lahi nyo ang mundo. Tapos sinabi ng Diyos kay Noah at sa mga anak niya, gagawa ako ng kasunduan sa iyo, sa magiging descendants mo, at sa lahat ng may buhay na kasama niyong lumabas ng barko, lahat ng ibon at hayop. Promise ko sa inyo, di ko na ulit papatayin sa baha ang lahat ng may buhay. Hindi na ulit wawasakin ng baha ang mundo. Bilang sign ng kasunduan ko sa inyo at sa lahat ng kasama niyong may buhay, hanggang sa lahat ng susunod pang generation, maglalagay ako ng rainbow sa mga ulap. Iyon ang sign ng kasunduan ko sa mundo. Tuwing may mga ulap sa langit at may makikitang rainbow, maaalala ko ang promise ko sa inyo at sa lahat ng hayop na hindi na ulit wawasakin ng baha ang lahat ng may buhay. Pag nakita ko ang rainbow sa mga ulap, maaalala ko ang pang forever na kasunduan ko sa lahat ng nabubuhay sa mundo. Iyon ang sign ng kasunduan ko sa lahat ng may buhay sa mundo. Kasama ni Noah na lumabas ng barko ang mga anak niyang si Shem, Ham at Japhet. Si Ham ang tatay ni Canaan. Silang tatlo ng mga anak ni Noah ang ninuno ng lahat ng tao sa mundo. Si Noah na isang farmer ang unang taong nagtanim ng ubasan. Isang araw, uminom si Noah ng alak. Nalasing siya at nakatulog sa tent niya nang walang suot na kahit ano. Nung makita ni Ham na hubad ang tatay niya, lumabas siya at sinabi yun sa dalawa niyang kapatid. Kaya kumuha sina Shem at Japhet ng kumot at iniladlad yon sa likod nila. Tapos, sabay silang naglakad paatras sa tent saka tinakpan ang katawan ng tatay nila. Hindi sila lumingon para di nila makitang nakahubad si Noah. Nung hindi nalasing si Noah, nalaman niya ang ginawa sa kanya ng bunso niya. Kaya sinabi niya, sumpain si Canaan. Magiging pinakamababang alipin siya ng mga kapatid niya. Sinabi pa niya, praise the Lord, ang Diyos ni Shem. Magiging alipin ni Shem si Canaan. Dagdagan sana ng Diyos ang mga lupain ni Japhet. Mabuhay sana ang lahi niya kasama ni Shem. At magiging alipin ni Japhet si Canaan. Pagkatapos ng baha, nabuhay pa si Noah ng 350 years. Namatay siya sa edad na 950.